Sa punto ito, balikan po natin Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Magandang umaga po ulit, Secretary. Yes, magandang umaga, Ivan, sa Yan, inyong mga tagapakinig, tagapanood. yan, that's a lot better, Secretary. Naputol po tayo doon sa parte na sinasabi ninyo anong mga tulong ang ibibigay ng gobyerno doon sa mag-asawang naapektuhan o nasaktan sa landslide sa Hong Kong. Please continue, sir. Yes, of course, unang-una, we are monitoring their situation sa hospital. They're still both in hospital but recovering in stable condition. Yung kanilang financial assistance ay binigay na kay Mrs. Sa wife, but still we are awaiting the full recovery of the husband who underwent an operation. Yung pagkakaroon, of course, ng kanilang pagpapauwi, kung gusto nilang umuwi, ay tutulungan din natin sila sa pag-uwi. Aha. So, ang kailangan lang natin gawin ay monitor and yung kanilang aftercare, no? Even after they are released from hospital, yung aftercare treatment nila, susubaybayan din natin sila doon at tutulungan din natin sila sa aftercare treatment, yung mga medication or therapy na kailangan daanan ay kung i-prescribe ng doctor, ay tutulungan din natin sila doon. Sek, wala naman pong ibang naapektuhang kababayan natin bukod sa mag-asawa? So far, yun ang na-monitor natin na naapektuhan kasi nga sila ay nasa mountainous area at siguro nga hindi ganoon hindi yung damage, no, sa city kung saan everybody was safe and indoors. Right. Meron din pong malalang pagulan sa Brazil at Indonesia. May impormasyon po ba kung may apektadong kababayan tayo roon? Yes, I've managed to coordinate with USEC Ed and the DFA kasi nga wala tayong migrant workers office in the two places, Brazil and Indonesia. Ang na-relay sa akin information ay walang Filipinos doon sa area na tamaan ng flood sa Brazil and yung Rio del Sol. And dito naman sa South Sulawesi, Rio Grande do Sul, no, yung pangalan doon sa Brazil. Dito sa South Sulawesi kung saan tumama yung floods and landslides ay wala pa tayong napapalita ang mga Pilipino apektado doon. This is a provincial part of Indonesia and we're still awaiting further updates. We hope it stays that way, no, na walang apektadong Pilipino. Kaugnay naman, Secretary, sa pagpapadala ng 100 Pinay caregivers sa South Korea, ang tanong ng mga kababayan natin, paano ba mapipili yung mga mag-a-apply? Yes, merong tayong selection process na sinasagawa ngayon. 100 lang po. This is on pilot test under the existing agreement on the employment permit system with Korea. Yung programa na to will provide work for Filipinos na mag-aalaga ng mga bata, mga infants sa Korea. So, child care essentially, no? Caregiving. So, female caregivers po hinahanap, Sec, no? Well, hindi naman. Wala namang ganong specification. Okay. Oo. But depende rin, ano? Depende rin sa pipiliin nung Korean employer. And yung caregivers must present yung kanilang TESDA NC2 caregiving certificate. And merong mga medical tests na pagdadaanan including pre-departure and post-arrival education and training. And kasama rin yung Korean families na mga orientation sessions. Merong application process dun sa Facebook page ng DMW Pre-Employment and Government Placement Bureau page, no? May Facebook minimum page. skills requirement po kaya or academic achievement requirement, sir? Yes, merong yung NC2 caregiving certificate ng Okay. TESDA. All right. Oo, required 'yon. And yun nga, tumungo na lang sa Facebook page ng DMW Pre-Employment and Government Placement Bureau. Nandun yung mga proseso, may step-by-step process doon and requirement. All right. At syempre pumunta lamang sa mga legitimate pages, baka mamaya may mga scammer na naman diyan at mag-alok ng trabaho na hindi naman dapat. Secretary, Yes, maraming sir. salamat. Thank you for joining us this morning. Yes, maraming salamat, Ivan, sa inyong pakikinig tagapanood. Maraming salamat din po. Nakausap po natin DMW Secretary Hans Kakdak.
Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.